Pag-usapan natin. Tuwing July 30, ating ginugunita ang World Day Against Trafficking in Persons. Ito po ay para palakasin ang kamalayan o awareness sa ating public o ng publiko tungkol sa human trafficking o illegal na pangangalakal ng tao. Itinatag po ito ng UN o United Nations noong 2013 upang hikayatin ang mga pamalaan, ang organisasyon at ang mamamayan na sama-samang labanan ang pang-aabuso sa pilitang paggawa, sexual na pagsasamantala at iba pang anyo ng trafficking. Layunin po ng pagdiriwang na itaguyod ang karapatan ng mga biktima at palakasin ang mga hakbang para sa kanilang proteksyon at katarungan. At para mas maintindihan po natin, no, lalo na sa mga Gen Z ngayon, ano ba itong trafficking in persons, di ba? Naririnig pa ba nila ito? Alam pa ba nila ito? Alam ba nila na ito pala ay under na dito? Makakasama po natin ngayon via Zoom live si Professor Arnel Golen Sanchez, ang founder and National Director ng F4 Social Justice Educator of the Philippines. Prof, good morning. Ma'am, good morning. Napakahalaga ng ating pag-uusapan ngayon at maipamahagi itong kaalaman na ito sa ating mga tagapakinig at mga kababayan. Ma'am, bago ako mag-start, hatiin ko muna itong mga babatiin ko. Yes po, go. Unahin ko na yung mga kaibigan natin dyan sa Arcontica, no? Si Bet Ramirez, Coco Villanueva, si Benny Escobar, at dito po sa mga punsal natin na mag-iimbita sa akin ng training seminar about peace and order sa Imus, si Consal Marlon, si Consal Jules at ang kanilang kapitan. Ganon din ang aking classmate na COP ng Imus, classmate. Bibisita ako bukas after ng toko. Gusto ko rin batiin, ma'am, yung school president, si Ma'am Jillian Casil at ang ating principal doon, si Sir Neil Casil. Good news, ma'am, meron na po tayong magkakaroon na po doon ng F4 martial art. At salamat sa pagtitiwala sa mga kasama natin sa transnational, sa mga sumusuporta sa F4, Social Justice Educator of the Philippines, sa mga kaibigan pa natin, at saka ma'am, dyan sa mga tagapakinig natin sa Zamboanga, sa Samba Sulta. Mabuhay po tayo lahat. Magandang umaga po. No? Yes. Good morning at good morning sa lahat ng mga binati ni Prof. Arnel. Ito nga po, Prof, no, pag-uusapan po natin ang tungkol sa World Day Against World Day Against Trafficking in Person. Pero Prof, no, dati ang tawag sa kanya ay human trafficking. Anong pinagkaiba nito, Prof? Sa trafficking in person? Actually, halos wala namang pinagkaiba yan, ma'am. It so happen lang na ang nakakasanayan ng tawag natin ay human trafficking. Mm-hmm. Pero kasi yan ang gamit ng public, ng media, but pagka pinag-usapan ng ang international term ay trafficking in person na po ito, no? Ito pong batas na ito dito sa Pilipinas ay 2003 pa po ito. Mm-hmm. And the Republic Act 9208 at na-amendahan ito nung year 2012 na. 2012, ano? Ito naman ay under ng Republic Act 364. Mm-hmm. At lalong pinag-igting pa nitong 2022 under Republic Act 11-862. No, ma'am? So, kung nakita natin, halos every 10 years ay inamiendahan itong batas na ito dahil ito po ay matinding problema. Hindi lang dito sa ating bansa, kundi sa buong mundo, no? Kasi kung dediretso po natin, i-define natin ang trafficking in person or human trafficking, ay pasimplihan natin, ito po ay transportation, pagta-transfer, pagre-recruit, pag-receive, or pangangalaga, no? Na ano po ang means? Ito ay through coercion, by force, or intimidation. Anong purpose nito? Exploitation. Marami po exploitation, no?
meron tayong sexual exploitation, labor exploitation, at saka yung removal of organ kasama na po dito, no? So sa Tagalog, sa madaling salita, pagta-travel, pagta-transfer, pagre-recruit, no? Ginawa mo ito, yung act mo na yon, ayon sa panluloko mo, pamimilit o pamuwersa, pananakot for the purposes of pananamantala, yung word na exploitation, maging sa kung ito man ay sa trabaho or yung sa sex exploitation, no, lalo na sa kabataan, sa kababaihan, at yung tinatawag nating removal of organ. So yun po yung pinaka-definition nun, at yun na rin po ang elements na nabanggit ko ng trafficking in person. May act, ginawa mo, and then ano yung means mo? Niloko mo ba yung tao? Pinangakuan mo ba? Binola-bola mo ba? Punersa mo? Tinakot mo? For the purposes of, ayun nga nasabi ko, yung pananamantala sa kahinaan nitong ating mga kababayan. In other words, ito po ay yung tinatawag na for the benefits. Ibig sabihin, may benepisyo. Kaya ito ginagawa at may purpose ito. Again and again, ang nagbe-benefits nito, of course, yung perpetrator, yung offender, the human trafficking person itself. Okay. Po. Okay po. Prof, ano po yung data natin? Meron po ba tayong mga latest data like dito sa Pilipinas, and then dun sa mga Meron po. Yes, dun sa mga Meron na-mention nyo, ano po yung mga nangungunang kind o form of trafficking in person na ginagawa po sa atin dito? Dito lang ma'am sa Pilipinas, first quarter pa lang, ayon sa DSWD, ay meron na tayong mahigit 500 na recorded incident or kaso ng trafficking in person. So kung titingnan naman sa Asia, no, isa tayo sa mga nangunguna sa trafficking in person or human trafficking, ay umaabot na sa 13,000 mahigit. Okay po, ayon po ito sa International Organization for Migration. Opo. So ibig sabihin, na i-report po sa atin dito sa Pilipinas through this organization, yung nabanggit ko, International Organization for Migration, na karamihan din sa atin na nabibiktima yung mga lumalabas sa bansa natin. O ibig sabihin yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa. And beside that, according to the United Department of State, ay ma'am, nung 2002 po ito, 2022, umabot na sa almost 800,000 na po ang nabibiktima, no? Sa buong mundo po 'yan, ano? At 60% po, according to this report, 60% po ay more on sex exploitation. No, lalo na sa ating mga kabataan at kababaihan. So mas marami po nabibiktima ng kababayan at kabataan. At yung another 30% ay forced labor, no? Exploitation sa labor, pananamantala sa forced labor, no? Na at ang ibang mga percentage nito, yun ma'am, nabanggit ko kanina, yung removal of organ na talaga namang this is kind of destruction of life na nakamamatay din po. Opo. Yung mga gumagawa nito, Prof, yung mga nanlilinlang, no, na namantala, anong klaseng mga tao po sila? I mean, paano namin malalaman kung sila pala ay mambibiktima na ng tao? Well, kasi itong mga tao na to, ma'am, ay they are what we call the organized syndicated criminals po ito eh. Aral po ito. So kung tayo ay nag-update sa ating kaalaman sa social media, much more sila din po, no, nag-update din ng mga kaalaman paano makapanloko, siyempre ma'am, through social media. Kahit nga po sa ibang bagay, sa pera lang, marami na na-scam. No, what more dito? No, tsaka babala rin sa ating mga kababayan, meron po mga tinatawag na red flag o yung babala sa ating mga kababayan, na paano natin malaman ito? Kung sa social media ang pag-uusapan ay natural, mayroong isang
let's say sabihin na natin sa Facebook o saan man yang social media na yan, na yung isang tao or a group of people ay siyempre magkakaroon sila ng communication doon. Yun ma'am, ano? Sa pangre-recruit, sa pang-aakit, sa panloloko, na in a sense nag-aalok ng malaking sweldo, ng malakit na pera, para na sa ganon, ikaw na nangangailangan ng pera ay mahook doon sa kanilang panloloko. Ito ay iba sa illegal recruitment man, no? No, mabanggit ko lang, ang illegal recruitment ay lolokohin ka para pagkaperahan. So dito ma'am, hindi. Sometimes itong mga traffickers, yung mga perpetrator na ito, they invest sa iyo para mabiktima ka. No, yun yung mga red flag din natin. Kaya sa ating mga kababayan, pag may nag-aalok na sa iyo na it's good to be true talaga, no, mag-isip ka na. Mag-isip ka na and tingnan mo kung ito ba may agency, may personality ba ito, ganun ma'am, ano? So marami tayong mga dapat na tingnan din. And doon naman sa socialization, no, ikaw, yung kung may bibiktimahan sila, kinakaibigan po nila ito, no? Sila ay pasimpleng kakaibiganin ka, in a sense na aalukan ka, no, para bang hindi mo iniisip na lolokohin ka kasi hindi ka naman pinipirahan nila. Well, in fact, ikaw ngayon ay isa na sa biktima nila na pwede nang i-travel or pwede ka nang maging biktima na ikaw ay healthy, wala kang sakit, nagtugma ang blood type mo doon sa magiging kliyente nila. Later on, kikidnapin ka for the purposes of removing your organ na i-transfer doon sa kliyente nila na may sakit. So, tayo wag agad po magtitiwala. Remember, meron po kasi tayong tinatawag na sa triangle of crime prevention. Nang ibig sabihin nito, wag po natin entertain itong mga tao na to. So what I miss is this yung mga syndicated criminals na ito, ng mga tauhan ng mga human trafficking, they have always the desire to commit crime. Ano na lang po ang hinihintay nila? Yung opportunity na mabiktima ka. No, kung kasi ang tayong mga Pilipino, madali tayo magtiwala lalo na't may mga kapalit eh. Ano po, so mabilis tayo ma-recruit nila for the purposes of forced labor, sexual exploitation, or another thing, yung removal of organ, ma'am. Opo. Ayan. So, ibig sabihin po, no, kapag masyadong tinatawag natin too good to be true, matakot tayo. Yes po, totoo po yan. Kasi nanghahangad tayo ng malaking kita sa mabilis na paraan. Wala pong ganon. Remember, madali pong makapanloko lalo na sa social media. At tingnan mo rin ang sarili mo, bakit ang tao na to mabait sa akin? Bakit ang tao na to nag-o-offer ng malaking pera o nag-offer ng nagpa-promise na magkaroon ako ng magandang position. Wherein fact, hindi naman ako nakatapos ng pag-aaral. Maganda raw magiging trabaho ko dun sa abroad or kahit dito sa loob ng Pilipinas. Magtaka na po tayo at lalo na kung may mga ino-offer nito, no? Maging ito man ay kilala natin o hindi natin kilala. Kasi nangyayari din po, no, na minsan itong mga kilala natin ay hindi nila alam na sila ay accomplice or kasabwat na rin. No, parang ganito, Juan Pedro, try mong mag-invite. Hindi recruit ang tawag nila, ma'am eh. Try to invite na itong mga tao na ito na healthy, may good personality and everything. Okay, kausapin natin. Tapos, yan ma'am, may process po kasi yan eh. Ano yung proseso na yun? Na hindi binibigla. Dahil sindikato ito, it takes time para maloko nila yung tao. At pagka nahook na nila, that's the time na ita-travel nila. So marami po tayong forms of human trafficking. Ano po, meron tayo sa mga bata, no, yung tinatawag na online sexual exploitation through online, lalo na sa mga kababaihan. So madalas talaga po nabibiktima dito, ma'am, ay yung mga kabataan natin at saka mga kababaihan na kahit online lang, kaya nga may tinatawag, ma'am, na cyber trafficking. So yun, dito pinag-ikting yung batas ng latest na batas na Republic Act 10862. Yung trafficking in person na pati ang punishment ay pinag-ikting.
At especially dito sa Zamba Sulta kasi maging ano po tayo, aware po tayo no dahil may backdoor po tayo dito papuntang Malaysia dito Prof sa amin. Opo. So tatawid ng Zamboanga to Basilan ata no tapos malapit na kami sa Malaysia. So pag backdoor na po ang ginamit sa inyo para makapunta ng Malaysia tapos dadaling kayo sa iba pang lugar, magtaka na po kayo kasi kung talagang legal yan, dadaan talaga kayo sa Manila, lalabas kayo ng bansa, hindi dito dadaan sa Zamboanga palabas papunta pa ng Basilan, Tawi-Tawi, tsaka magba-backdoor. Opo, kaya Opo. mas May agency pa po talaga dapat. Yun yung tinatawag na may representation. Ibig sabihin may office, legal, Yes. at kung titingnan natin sa naka-registered po ito, no? Ibig sabihin na legit, legal po yung operation. Opo. Prof, may mga tinatawag po ba na ano, yung alam na nila ang possibility, pero sumasama pa rin. May mga ganyan po ba tayong cases po? Tsaka Yes po, bakit meron po. Meron po. Yun nga po ma'am, dahil inatake na ng mga sindikato nito yung kahinaan nating mga Pilipino na kawalan ng pera talaga at kapit na lang sa patalim. Tulad nito ma'am, tulad ng mga sad to say, yung mga dati ng trabaho talaga nila ay prostitution. So ibig sabihin, kahit alam nila na ibibenta yung kanilang katawan sa ibang bansa o sa mga lugar dito sa Pilipinas, kasi this crime is moving from one place to another, ay expected na nila yon, no? Pero marami talaga. Actually, mamaya babanggitin ko ito kahit sa mga simpleng sabungan lang, ma'am, no? Umu-order ng mga babae para pagsayawin, tapos halos nakahubotubad na, no? Okay. Ang iba dyan ay after nung sila mag-show, meron na talagang sex exploitation. No, ibig sabihin kasi na exploitation, hindi ibig sabihin nito na gusto or ayaw ng kababaihan. Basta't may prostitution na nangyari sa isang lugar, lalo na kapag ito ay yung word na in order daw, binuking yung mga kababayan. This is another way of trafficking in person. Kaya ito ay panawagan din sa mga nakikita ko napapanood sa YouTube, yung mga sabungan na nagpapasayaw ng nakahubad, no? Hindi pwede sabihin nyo na ay gusto naman nila ito ay for katuwaan lang. Tandaan nyo, hindi naman po yan club, no? For entertainment. Kaya maaari makasuhan ng trafficking in person. Opo. Tsaka tama ba, Prof? Basta ikaw ay transfer from one place to another, ayan, element na po yan na ikaw ay nabibiktima na ng trafficking in person. Number one element po, no? Ulitin natin, pag-travel, pag-transfer, pag-recruit, pagkukupkup, o kaya naman pagtanggap, no? Na naloko yung tao, puwersa, o yung tinakot. Again, ang purpose nito ay forced labor, sexual exploitation. Yun may pagpananamantala sa kahinaan ng ating mga kababayan. So marami po tayong kaso diyan ma'am sa trafficking in person. May punishment po ito for sure. Ano po ang mga punishment po nito doon sa mga gumagawa nito, Prof? Ay nako. Ito po ay magugulat kayo sa punishment nito, no? Ang mapapatunayan na makukonvict, no? Dito sa kasong trafficking in person ay makukulong ng 20 years o reclusion perpetua, temporal to reclusion perpetua. Ibig sabihin 20 years to 40 years, lifetime imprisonment po ito. Wala po itong bail. Non-bailable po ang kaso nito dahil heinous crime ito, no? At may fine o pagmulta ng 2 milyon o hindi higit sa 2 milyon. Hindi bababa hindi bababa sa 2 milyon pero hindi naman lalagpas sa 5 milyong piso na pagmumulta. No, mabigat po ito. Mabigat po itong kaso na ito at ulitin ko, hindi po ito kaso lang na simple dito sa Pilipinas. Ito kaya nga tayo ngayon ay hindi naman nagse-celebrate. Just to aware the people, inform the people na itong kaso na ito, ngayong buwan na ito, lalo ng July 30 po ba, ay World Day Awareness of
trafficking in person. Mhm. Opo. Okay. So, Prof, no, halimbawa, may mga tagapakinig tayo ngayon na sila po ay minsan na nabiktima nito. Ano po ba ang dapat nilang gawin? Lalo na po, Prof, no, kung may mga trauma pa rin, may mga takot pa rin nararamdaman. Ano po ang advice natin, Prof? Meron po tayong agency, yung tinatawag na Interagency Council Anti-Trafficking. Ulitin ko po, no? Interagency Council Anti-Trafficking. Ito po ay binubuo ng mga government agency natin na may kinalaman, na may direct na supervision dito sa kaso na ito, no? Una na diyan ang DSWD, ang PNP, no? At NBI, no, ang POA natin, no. Itong mga agency natin ay pwedeng puntahan po yan, no. Kung dito naman sa atin lang lokal, pwede na po sa DSWD at sa PNP. Kasi ito po ay under din ng Department of Justice. So sa DSWD na lang, pag nakapag-report po kayo, siyempre imbestigahan yan, and then may counseling din po yan, no, kasi ang tao na dalawa po yan, ano? Kung ikaw po ay nabiktima, makikita naman sa pangangatawan ng tao. Karakter, may mga bruises ba yan? Hindi makapagsalita, ayaw makipag-usap, halos ayos lumabas ng bahay dahil may threat siya. May threat siya. In a sense na bawal siyang lumabas, bawal siyang makipag-usap. No? Ngayon, ang tao na to hindi makalabas, hindi makalis. Pero nakita mo sa loob ng bahay, sa loob ng establishment, humingi ng tulong. That's the time na i-report mo. Kasi ikaw, you have the personal knowledge na itong tao na ito ay kailangan ng tulong. At this crime is also considered as continuous crime. Ang crime na ito ay kagaya rin ng illegal recruiter, kidnapping, carnapping, no po? Ito po ay crime of transnational crime nga, moving from one place to another. Hindi po ito kailangan ng warrant of arrest. This is a continuous crime. Pwede po itong maaresto. Pero dahil para lang hindi magkaroon ng technicality, ay dapat mabilisan po ang paggawa ng warrant of arrest nito. Bakit? Para yung gumagawa ng yung mga offender ng trafficking in person ay mabilisang mahuli. Yun po. Prof, for sure, nandyan na rin tayo sa stage na kahit ang guardian, ang parents, may alam, may idea, siya na rin po ang tumutulak dahil nga sa pera. Ano po ang pwedeng kaso na isampa sa kanila? Still, siya po ay pwedeng maging accomplice. At ito nga, ma'am, kahit simpleng pagbubugaw lang. Recently, may napanood ako, kakagabi nga lang, di ba? Yung 5 kababaihan, ang gaganda, dinala sa isang hotel, in-entrap sila kasama ang bugaw. Di ba, ma'am, kay kamag-anak ko hindi, basta bugaw ka, no? Bugaw yung perpetrator, ay makukonsider na human trafficking ito. Mabigat po ito, ma'am, eh. Kung halimbawa kamag-anak ka, qualified po ito. You are being entrusted by your children o yung mga relatives mo. Ikaw pa yung nagpo-post na mabiktima ng tinatawag nitong sexual exploitation o yung prostitution. So mabigat din po ang parusa nito. Pwedeng maparusahan pa rin ng lifetime imprisonment kung hindi ka man makapagmulta dahil sa kahirapan. Palagay ko 40 years imprisonment, mabigat po ito. Yes, opo. At dito po sa atin, marami pa rin po, Prof, no, ang nabibiktima. Minsan, nagvo-volunteer na maging biktima. Ano po ang inyong panawagan, ang inyong mensahe sa kanila? Lalo na po, Prof, no, yung mga ganitong uri ng activity, Prof, parang tahimik ang galawan ba, no? Opo, tahimik po ang galawan nito kasi more on social ito eh. Kumbaga, parang internal agreement na lang, chat-chat na lang. Opo, no? Tapos booking na lang, no? Na yung biktima minsan hindi niya alam na siya ay nabibiktima na. Kaya mahalaga po na magtulungan po tayo dito, no? Kasi malaki po ang responsibility nating mga kapwa natin Pilipino pag nakakakita po tayo o nakakaramdam na tayo ng ganitong mga sitwasyon, ay i-report po natin ito, no? Kasi darating ang time baka tayo naman ang mabiktima o yung pamilya naman natin ang
mabiktima ay kawawa naman po, no? Mahalaga pa rin po ang buhay ng tao. Opo. Kaya po doon sa mga tagapakinig natin, alam natin ang hirap ng buhay, pero wag niyo po i-release. Lalo na yung mga campaign natin, Prof, no, na pagdating sa ganito, tuloy-tuloy na. I mean, lagi nang naririnig, may ginagawa tayong mga awareness campaign para hindi sila mabiktima. Sana wag umabot na wala ka nang magawa kasi laging may paraan ang Panginoon. Paano ka mabubuhay araw-araw sa iyong pangangailangan, di ba, Prof? Opo, totoo po yan. Opo. Ayan po. Oras po natin mga kaibigan, 8:21. Baka po may gusto pa kayong idagdag, Prof, no? Baka hindi ko po natanong at gusto nyong idagdag. May ano pa po tayo? Ilang minuto pa po tayo? Ako, simple lang maidadagdag ko dito kung mag-start tayo sa pamilya. No? Kung naghahangad man tayo ng pagkakakitaan, no, siguro mas maganda paghirapan na po natin. Ano yung essence sa paghirap po natin? Kung ano yung kaya nating gawin na trabaho, huwag po tayong maghahangad ng biglang kalaking kita. Kasi ang kapalit niyan, baka ang buhay natin, masira ang buhay natin o makasira tayo ng buhay dahil nagiging kasabwat or accomplice tayo sa trafficking in person. No, panawagan ko rin sa ating mga pamilya, mag-pray po tayo, mabigyan tayo ng sapat na isip, no, magandang kalooban para makapaghanap ng magandang trabaho at hanap buhay, no? At doon din sa mga barangay official, no, start lagi sa barangay official. Magkaroon po tayo ng magandang programa para sa ating mga kababayan, no? Magkaroon tayo ng mga training seminar tulad ng awareness ng ganito dahil kailangan natin pangalagaan ng ating mga mamamayan. Sa ating mga kapulisan naman, ay salute po ako dito dahil isa sila sa mga interagency natin, ano, at dapat talaga na ma-implement, no, since tayo ay ating mga kapulisan ay tagapagpatupad ng batas, hindi naman po yan sila magpapatupad ng batas kung wala silang nakikita. Ang ibig ko sabihin ay mag-report po tayo sa mga otoridad kapag po tayo may nalalaman na tungkol dito sa trafficking in person. Huwag po tayo magkibit-balikat kasi hindi po tayo biktima. Tandaan natin, huwag tayo mag-isip na, ay hindi naman po nangyari sa akin. Hindi po nangyari sa pamilya ko. Baka dumating yung time, ikaw ang matsambahan, ikaw naman ang mabiktima. Kagaya po ng sinasabi ko, huwag nating bigyan ng opportunity itong mga kriminal because they have already the desire to commit crime. No? And they are capable of doing that. Dahil ang mga sindikato po ngayon mayayaman, mga matatalino. No, kasi pagka sinabing social media, it talks about the yung tinatawag nating artificial AI na po, ano? So ibig sabihin, baka yung nakakausap mo ay dami na lang. Tapos nahook ka pa. Later on, bigla ka na lang magugulat na akala mo babae yung kausap mo. Nagre-recruit sa'yo. Pagdating mo doon, lalaki, wala ka na magawa. No, kaya tayo po ay doble ingat, no? Wag tayong magpaloko, no? Kasi yung taong naloloko ay yun yung tinatawag na may elements of surprise. Kahit sinong tao pag na-surprise, hindi siya familiar doon sa pangyayari, mabibiktima. No, kagaya din ng isang simple martial artist yan, no? Kagaya po ng inyong lingkod. If you come prepare sa tournament, there is nothing to worry. No, kung ang iisipin mo itong mga tao sa paligid mo ay lolokohin ka, no, nandoon din sa mindset mo na wag po tayo agad magtitiwala. So again, ikalat po natin o i-share po natin itong segment na ito, no, para ma-aware ang ating mga kababayan, lalo na sa ating mga kabataan na ito po ay may pinakamalaking porsyento na nabibiktima at kababahian. No, hindi po ito kaso or ang nabibiktima dito ay mahirap. Pati ang mayayaman dito ay pwede na rin maging biktima at pwede na rin maging kasangkot. Mm-hmm. Simple. May nagtanong sa akin, sir, bakit yung mayayaman pumapasok pa dyan? Simple. Because of connection. Kung ako si congressman, senator, mataas ang aking posisyon, and then meron akong hiningin pabor sa isang tao, sige, regaluhan kita ng babae. Human trafficking na po yan. No? Mm-hmm. So nangyayari yan. Ibig sabihin na lahat tayo ay posibleng maging biktima. Lalo na po doon sa mga salat sa yaman. Ano po, paalala lang po ito ng 1116 DXS
Yes, ma'am. Your Yes. community radio. Ayan po. Kaya po sana po tayo po ay mas maging aware, educated, and of course, huwag magpabibiktima. Yan po ang nahalaga. Oras po natin, 8:25 ng umaga, Prof. Arnel. Naku, maraming salamat po ulit sa oras at panahon na binigay niyo po dito sa DXAS. Muli po kami po ay mas naging knowledgeable po no, sa mga usapin kagaya po nito. Maraming salamat, Professor Arnel Golen Sanchez. Thank you, ma'am. Thank you.